Sa bawat estudyante sa lalawigan ng Basilan, edukasyon ay pangarap. Pero hindi lahat ay may pantay na pagkakataon. Maraming kabataan ang nahihirapan makasabay sa school projects dahil sa kakulangan ng gamit o gastusin sa proyekto. Pero may bagong solusyon. Ayan, para sa ating official launching and ribbon cutting, magbilang tayo in 3, 2, 1! Noong January 19, opisyal na inilunsad ang Proyektulong, the Project Subsidy Provision Program sa Pasangan Commercial Complex sa pamamagitan ng inisyatiba ni Board Member Ahmed Ibn Jali Bahatamat. Layunin itong magbigay ng libreng project materials sa mga estudyanteng may limitadong kakayahang pinansyal. Government should do everything it can to be able to make it as easy financially as possible for students to be able to study. Kasi nga, nagsisipag na nga yung bata, nag-aaral ng maayos, mahusay siyang magbasa, mag-homework, why would we still punish them with additional costs in terms of their learning? Education is meant to be the great equalizer. Basta magsikap ka, mag-aaral, magtiyaga, diba? Makaasenso ka, aangat ka raw sa buhay. So we need to make it as accurate as possible na ganun. So isa yun ito, no, sa mga iba't iba. May darating pang other projects natin for making education more affordable for our students. So yun po yung idea ng Proyektulong. Kasama rin sa aktibidad si Punong Lungsod Turabin Hataman na nagpahayag ng suporta at katiyakan sa bagong henerasyon ng mga kabataan. Ang dami ho niyang mga naiisip at nasisimulan na talaga namang more than siguro bilang mga parents, bilang mga naunang henerasyon ng mga public servants, it is very reassuring to know na merong hindi lang magpapatuloy, kundi by Allah's will, mas hihigitan yung mga nagawa natin. Tingin ko, yun po ang pinaka-importante na kampante tayo na hindi masasayang ang mga sinimulan natin. And it's not just because of Amin, but I think it's really the generation that he represents. No? Lagi namang ang ano natin is sana dumating ang panahon na hindi na kailangan yung politiko para ma-solve yung problema ng sambayanan. No? Dapat, yan ang talagang palagi niyang sinasabi, dapat we build and strengthen institutions for these institutions to work. So yun ho yung konsepto niya ng Proyektulong. And of course, nung nire-raise nito, sinishare nito sa amin, syempre, sabi ko gusto kong sumuporta, not just as a mother, but of course, bilang mayor ng Isabela City. Actually po, ang masasabi ko na this project is very vital to us students. Nagpapasalamat po kami kay BM Amin para sa magandang proyekto na to. Makakatulong ang proyektong ito kasi talking with experience, sometimes po if walang pera ang estudyante and may project po kami, which is ang project po kasi malaking points po kasi ito sa aming grade. So that means if hindi po namin magawa ang project na yun, therefore malaki po ang hila nito sa grade namin. Yun na nga po, marami din po akong kilalang mga estudyante na kung saan nangangailangan din po sila ng mga kagamitan para sa proyekto po nila. Grabe, mapapibilib ka talaga kay Sir Amin Hataman. Kasi nga, gaya ng sabi kanina, ito ay problema na simple lamang, pero grabe yung epekto nito or impact nito na makakatulong po sa aming mga students po. And maganda siya kasi nga maraming kabataan ang naghihirap at saka nagproproblema po talaga. Basically, financially po talaga, maraming kabataan ang gusto talagang makamit yung mga pangarap nila sa buhay. Kaso, nang dahil sa kahirapan or sa kakapusan, hindi nila ito nagagawa. And then, etong project na to na subsidy ni Sir Amin Hataman, maganda siya kasi napakalaking tulong na ito na may ibibigay po sa aming mga estudyante po.
simple ngunit makabuluhan. Para sa mga estudyante, ito ay higit pa sa libreng materyales. Ito ay pagkakataon. Alam niyo ba, kahit simpleng materials, pwede kayong maging creative. Heto ang ilang tips para mas maganda ang project niyo. Number 1. Planuhin bago simulan. Number 2. Gamitin ng maayos ang materials. Number 3. Magdagdag ng sariling twist o creativity. Number 4. Enjoy sa paggawa. Para sa mga guro, nakikita nila ang pagbabago sa pag-uugali at creativity ng mga estudyante. Thank you so much for this. Sa tingin ko, maraming po talaga matutulungan. Lalo-lalo na yung mga kabataan natin na makikita mo na mga matatalino tapos kulang sa mga kagamitan o paggawa ng project nila. Kaya minsan nag-drop down ang grades nila because nga hindi nila nag-comply yung mga project. Sabi ko nga sa mga kasama namin guro, pwede ba tayo mag-adjust? Tingnan natin yung situation ng bata. Kung hindi nila kaya ang isang bagay na isang proyekto na mataas yung required amount, baka pwede i-divert natin sa ibang project na kaya nilang i-comply. So with this, sa tingin ko yun ang sagot. Sagot sa mga 2,000 na estudyante namin. So out of 8,000, mga 2,000 talaga dyan ang mahirap. Pero ang nakaka-inspired kaya maaga pa tayo sa school na dahil gustong-gusto nila matuto at gusto-gusto nila may pangarap sila na gusto nila maging katulad din natin. Ang daming mga bata na nag-dream na maging successful someday and alam natin ang pinaka-key is education. Pero kaya nga, ang problema na nga, wala silang parang pathway na pwedeng sundin na ma-achieve nila yung gusto nilang ma-achieve sa buhay. But with this project, I think God already actually opened the way and answered that particular needs that they have through this particular project, and we hope and pray na maging successful talaga. No? So many things that we dream about, Isabella, and we would like to thank God. God has provided us people, one after the other, to make all these things happen na sabi natin, wow, dreams comes true talaga. So, the first time I've heard of Project Tulong, ano nga yung nasabi ko? Wow! Oh, I was not necessarily amazed, but I saw it as something na napakasimpleng bagay, pero bakit madalas hindi napapansin? Sometimes the most basic things are the ones that have the most impact. A very simple project in thought, but then we would not know ito yung tatanawin na utang na loob ng mga bawat estudyanteng malayo man ang mararating nang dahil lamang siguro sa maliit na materyales na na-provide po sa kanila. I mean, sometimes by necessity, sometimes by convenience. And here it is, providing both necessity and convenience to those students who are dreaming. So, ito na po talaga yung bahagi ng Happy Isabela na may happy and dignified life po para sa bawat isa. And I'm very excited how this project will be helping each of our students reach their goals and dreams. Well, yung Project Tulong is a program under my office, under my education programs, kung saan magpo-provide po ng free project materials para sa ating mga students na may pina-considered indigent, so may certificate of indigency. Yung napansin po kasi natin, especially sa second term, is yung focus natin sa education is affordability kasi. We believe in BMA na kung mahusay yung estudyante, nagsisikap, nag-aaral ng mabuti,
we should make it as easy and affordable for them to succeed as possible. Kasi kung magiging obstacle ang kanilang financial situation, edi hindi siya ganun ka-fair, and we want a fair education system. Well, yung as we know, sikat kasi yung scholarship programs, yung mga kinukuhang scholars and so on and so forth. Pero nung pinag-aralan namin at tinanong namin yung mga ibang estudyante, madalas kasi yung nire-request is allowance. And yung akin kasi, there's no problem with that. Pero closer kasi yan sa economic program kung allowance talaga. Kung education yung usapan, kailangan i-break down in my opinion. Of course, given allowance, but at the same time, ano pa yung ibang ginagastosan ng bata? Kasi parehas lang din pera eh. 'Di ba? So when we ask yung isa sa mga sinabi nila, and we all know this across the board halos lahat ng mga naging estudyante, dumaan din na kailangan bumili ng project materials and so on. So yung naisip ko, is magandang gawan ng programming mga estudyante where we can help them in terms of their project materials. I have to stress, this is only one of my programs for the education sector. We're still planning other programs pa for other affordability agendas. Hindi ko naman sasabihin na sobrang laking tulong ito, diba? But yung affordability kasi, hindi siya isang laban. Maraming iba-ibang costs na kung kaya nating ma-minimize natin. Yung belief ko para sa ating mga estudyante, especially na mag-a-avail na nito, kung kaya naming sagutin at least yung needs nila dito, yung pera nila na gagamitin sana rito, magamit nila sa ibang bagay, and hopefully makakatulong yon. Ito, bunga to kasi nagtanong ako sa mga estudyante kung anong kailangan nila. So the more people tell us kung ano yung kailangan nila or ano yung mga systematic problems nila araw-araw sa pag-aaral, the better. Kasi being board member is more than just magbigay ng kung magkano. Yung kailangan talagang gawin is yung systematic na pinag-aaralan yung problema at gagawan ng systematic na solusyon. Paano mag-avail ng proyekt tulong? Madali lang mag-aral, lalo na kapag may proyekt tulong. Narito ang mabilis, malinaw at sistematikong paraan kung paano makakuha ng libreng project materials. Una, siguraduhin kwalipikado. Bukas ang proyekt tulong para sa mga mag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo, kabilang ng ALS learners na kabilang sa indigent families. Dalhin ang valid school ID at Certificate of Indigency. Isang request lang bawat buwan, pang-eskwelahang proyekto lamang. Ikalawa, punan ang order slip. Kumuha ng order slip sa proyekt tulong stall at ipapirma sa guro bilang patunay na lehitimo ang proyekto. Ikatlo, pumunta sa proyekt tulong stall. Magtungo sa Pasangan Commercial Complex o PCC, Barangay Market Site, Isabela City, katabi ng Negosyo Center. Dalhin ang pirmadong order slip, school ID at indigency certificate. Paalala, valid ang indigency certificate hanggang 3 buwan. Ikaapat, magrehistro sa logbook. Ilagay ang detalye, pangalan, paaralan, baitang at listahan ng kagamitan at lumagda. Ikalima, verification at release. Susuriin ang dokumento at availability ng gamit. Kapag aprobado, ibibigay ang project materials kasama ang mini motivation card. Huli, sagutan ang evaluation form. Isang mabilis na feedback para mas mapabuti pa ang proyekt tulong. Siguro ang proyektong ito kung magsa-success, sabi nga ni Mayor, baka i-adapt ng sito or magiging ng province. So as a head, medyo excited din ako at masaya dahil naging bahagi ako ng tagumpay or kumbaga ng proyektong ito na kung saan bilang nagtatrabaho ka BM, hindi lang sumasahod. Kumbaga fulfilling din siya para sa akin na makabigay ng serbisyo bilang bahagi ng kanyang advokasya. Siguro ang mga mensahe ko lamang para sa mga kapwa ko kabataan, bilang ako rin po ay bahagi ng kabataan na yan, ang masasabi ko lang siguro na huwag tumigil mangarap, gaya nga ng katagan ni BM Ami na tuloy ang pangarap dahil sa bawat pangarap po natin may nangyayari, may nagbabago. So, at isa pa, kumbaga, maging bahagi tayo ng kumbaga success ng bawat isa kasi nga
Naniniwala tayo sa kasabihang small things matter. So kahit kaanong ambag pa na idulot mo sa iba, ambag pa rin yon. So kahit paunti ng paunti, at least, di ba, ma-realize natin na kahit sa ganitong paraan, may naitulong tayo sa ating kapwa-kabataan as a general. So, ganun. Ang opisyal na pasinaya ay simbolo ng kahandaan ng programa na magsilbi sa komunidad. Dumalo rin ang mga kinatawan ng iba't ibang paaralan, DepEd Provincial Youth Development Office at City Information Office. Sa proyektulong, bawat Basileño ay may pagkakataong matuto, maging creative at magtagumpay. Edukasyon ay hindi danin. Ito ay karapatan at oportunidad para sa lahat. Kaya sa bawat estudyante, tandaan, madaling mag-aral, mas magaan ang pag-aaral at posible sa tulong ng proyektulong. Isa TV Production. Your only island TV channel.